COA na mismo ang nagsabi. Pumunta doon sila sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Ang sabi nila, walang confidential fund mga kadunatics ang nalustay. Lahat may resibo. At bakit ngayon, biglang ipapasauli yung 73 million, 405 million? Like how? Bakit nag-iba yung posisyon nila? Ito ang dahilan mga kadunatics. Abay, pinalitan ako while I was sitting. Bila na lang, may in-appoint vice secretary ako sa meron ng bago. So nagtanong ako, walang notification. Humingi ako ng notification, wala. Ano ang justification? Wala rin. Basta lang ako pinalitan. Yung mga ganun. Lumabas din ang katotohanan mga kadunatics kung bakit ang AMLAC at ang COA ay nag-iba yung posisyon nila patungkol sa impeachment case ni Inday Sara Duterte at nag-testify na sila laban sa Vice President. Nako, bakit? Kasi kung natatandaan nyo, nung last impeachment case, na-cleared ng COA itong si Inday Sara Duterte. Hindi naman nagsalita yung AMLAC mga kadunatics patungkol sa malicious transactions na yan. Siguro some of you mga kadunatics have heard this already na pinalitan yung AMLAC commissioner, executive director. Oo nga, pinalitan siya mga kadunatics, 2 linggo pa lang ang nakalipas. April 13, pinalitan siya mga kadunatics, ha? Ang dahilan, eto, kung bakit siya pinalitan mga kadunatics. But, eto, ang COA mga kadunatics, pinalitan din? What? Panoorin natin yung video mga kadunatics. Eto, ayan. Dahil bago na, siyempre, nakisama na, o natakot na, ayan. Sinisiraan nila ng gusto ngayon. Alam niyo, nagpalit ng nagpalit ng direktor kasi yung dating direktor, pinipilit nila na gumawa ng mga payaglaban dito sa mag-asawang BP Sara at Mascarpio. Pati na kay Presidente Duterte, kay BP Sara, kay Hanilet, kay Kitty Latcha, kay Pulong. Meron silang pinagagawa. Ayaw gawin, kaya pinalitan. O yan, ngayon yan ang pinipresenta nila. Ayaw sanang gawin niya nung pinalitan itong bagong direktor. Pero dahil bago na, siyempre, nakisama na, o natakot na, ayan, sinisiraan nila ng gusto ngayon. Kaya, pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididibanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Dahil misrepresentation kumbaga, istapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel nyo na yung pamilya, kahit na hindi totoo. Yan ho, ang katotohanan dyan. Kaya wag ho kayo magpapapaniwala. Basta. Dahil may narinig ako, naniniwala. Grabe pala, ganito. Teka muna, wag ho kayo basta maniniwala. Tama. Tandaan nyo, ulitin ko, ang AMLAC nire-record yung yung deposit, yung flow inflow, at outflow. Pagpasok ulit, deposit na naman. Yung transaction na yun, kinocompute nila. Yung total, ilalabas ng bilyon na yung pera mo. Kaya nagtataka tayo na, grabe! Ha? Ganun na lang yung isiniwalat ng AMLAC agad-agad mga kadunatics? Di ba? Pag supina, agad-agad, andun na, nakalatag na lahat, alam niya na lahat mga kadunatics. By the way, sinampahan na ng kaso itong AMLAC mga kadunatics ng asawa ni Inday Sara Duterte. At ito yung video ngayon. Ayan! Okay, filed a criminal case mga kadunatics, ayan, against BSP, AMLAC, and House Justice Committee officers. Ayan na. Okay, panoorin natin. TV naman. Sa akin po, sir. TV naman. Tay. On my end. 3, 2. Okay na po, sir. Thank you. Okay, thank you. TV naman. Ayan. Okay. Ang napansin ko dito, ang kasama sa sinampahan ng kaso itong si Demonita ng Kamara, si Luistro, si Ngiwi, Percival Sidanya, si Cheljok ang ngipin, at si Dilimaw mga kadunatics. Okay, kasama nila ang AMLAC at BSP. Bakit wala dito si Trililing? But I know mga kadunatics, may pahabol itong kay Trililing, ha. May pahabol yan.
Baka special case para sa kanya. Napansin nyo din ba ito mga kadonatics, ang BSP? Okay? BSP mga kadonatics, bakit napasama dito? Well, sila lang naman ang nag-release mga kadonatics, ang nagsabi na may malicious transaction daw si Inday Sara Duterte, ang mga Carpio mga kadonatics. Kaya inireport nila sa AMLAC. At isa sa mga appointee ng AMLAC Executive Director, yung si Taba mga kadonatics, ay ang BSP. Ohoy! Kaya pala, inappoint ng BSP mga kadonatics, ng SEC, at ng IC, Insurance Commission, ang AMLAC Director ngayon mga kadonatics. Tatlong ahensya na yan. Oh no! No. Kaya pala, connected mga kadonatics. Additional info mga kadonatics patungkol sa AMLAC. Ito. Kaunting kaalaman mga idol, baka hindi nyo alam. AMLAC appoints Buenaventura as Executive Director. Alright. Hindi nyo ba itatanong? 1 linggo pa lang yan sa AMLAC, pero tumitistigo na labang kay BP Sara. Di ba? So ang tawag dyan, Lotong Macau. Nagluluto sila ng ebidensya labang kay BP Sara. Yung unang AMLAC director, tinanggal, pinalitan niya. Pero hindi ko alam kung 1 linggo o 2 linggo na to. Tapos biglang alam niya na lahat. Bigla siyang titistigo laban sa Grabe, mga no? Duterte. So, ngayon naintindihan nyo na. Pero, wala naman talaga silang makukuhang ebidensya na si BP Sara ay magnanakaw. Pero, dito natin makikita mga idol na mukhang may niloloto silang ebidensya laban sa mga Duterte. Biruin mo, kauupo mo lang, inappoint ka dyan kasi may balak kayong magbigay ng testimony laban sa mga Duterte. Sino ba nag-appoint kasi sa'yo? Diba? Inilagay ka dyan para mag-testify laban sa mga Duterte. Swerte ng appointment mo, BSP lang naman, ang nagbigay din ng information mga kadonatics sa malicious transaction ni Inday Sara Duterte kuno. Alright? Grabe. Well, eto mga kadonatics, bakit ang COA ay bigla na lang sinabing dapat isauli ni Inday Sara Duterte ang 73 million pesos? Ngayon, dinagdagan na naman nila mga kadonatics, nasa 405 million pesos na. Wow! Bakit nung nakaraang impeachment, COA na mismo ang nagsabi, okay? Pumunta doon sila sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Ang sabi nila, walang confidential fund mga kadonatics ang nalustay. Lahat may resibo. At bakit ngayon, biglang ipapasauli yung 73 million, 405 million? Like how? Bakit nag-iba yung posisyon nila? Ito ang dahilan mga kadonatics. Alam mo, nakaupo pa ako at Yes. highest rating Minda pagdating sa COA. Ibig sabihin, Highest rating ang Mindanao pagdating sa COA. everything is above board at lahat ay maayos. Abay, pinalitan ako while I was sitting. Bila na lang, may inappoint vice secretary ako sa meron ng bago. So nagtanong ako, walang notification. Humingi ako ng notification, wala. Ano ang justification? Wala rin. Basta lang ako pinalitan. Yung mga ganun. When in fact, that Republic Act is supposed to shield development from politics. Di ba, attorney? Kaya nga ginawa yan Executive order lang siya dati. Ngayon ginawang Republic Act for that purpose. At si GMA mismo, when she was president, gave her signature para maging Republic Act siya. Magkaroon ng sariling opisina, sariling mandato. At Okay, mga ganun. o narinig natin. Independent. Alam mo ba, before Pinilitan siya nang nakaupo pa siya. Bakit siya biglang pinalitan? Ginagawa niya naman yung trabaho niya. Tapos may pinalit na ba ako? Bakit siya pinalitan? Kasi nga mga demonyo sila. Ngayon,
Nagbago lahat. Yung na-liquidate ni Sara Duterte ng lahat ng accounts niya, ngayon binago. Pinapabalik na sa kanya yung 73 million. O tapos ngayon, 400 million mahigit ang pinapabalik sa kanya. O alam niyo kung bakit? O kasi nga mga demonyo sila. Biglang pinalitan mo yung tao na na 448 nananahimik sa million pwesto pala. niya, gumaganap naman ng maganda sa trabaho niya. Pinalitan nyo nga para nga madiin si Sara dyan sa HOR kasi nga fishing expedition yan. Oh, si Trillanes, sinatanong lang, di ba, na bakit 2011 nag-deposit ang drug lord? Wala pa namang mall noon, 2012, di siya makasagot. Tinuturo niya yung arm lock. Ayun pala yung arm lock, bago din. Last week lang si Ronel Beneventura. O, tinan mo, pag tinatanong nga yung Ronel, di ba, uutal-utal. Walang masagot. Ngayon, kapag yung kasinungalingan ni Trillanes, huling-huli, na 2011, nag-deposit daw yung drug lord sa bank account ni Sara sa Davao Mall, sa Lana. Wala palang mall. Tapos idinepensa ng arm lock. Ibig sabihin, sinungaling yung arm lock na yan. Paano niya matidepensa yun? Wala pang mall nung time na yon. Oh. Ay. Ay, naka po. Puro kasinungalingan. Huling-huli na. Pinalitan ang chief officer ng COA. O, sino yung pinalit? Pinalitan nila na magdidiin kay Sara at magpapabalik ng milyon-milyon na gawa-gawa. Ang tawag dyan, tanim ebidensya ng HOR. O, maniniwala pa ba tayo? Anong gagawin natin dyan? Dapat yung pagbabatuhin natin ng kamatis yan eh. Diba? Dito pa lang mga kadonatics, malalaman natin na ang ginagawa nila ngayon sa mga Duterte ay purong paninira lamang. Wala nang iba. At of course mga kadonatics, this will affect the perspective of people who are not really mga kadonatics into politics. Pag ito ay mapanood nila mga kadonatics na ito, pinapabalik na, ito nilustay daw kuno ni Sara Duterte. At pag kulang yung kaalaman mo mga kadonatics sa politics, sa nangyayari ay talagang makakonvince ka na, ay, eto pala, kaya pala. Napaka-importante mga kadonatics, hindi lahat ng mga supporters ng Duterte ay alam kung anong nangyayari talaga. Alam nila na maganda yung ginawa ni Tatay Digong. Alam nila mga kadonatics na si Inday Sara Duterte ay may magandang magawa sa bayan. Pero aside from that, yung mga informations kagaya nito mga kadonatics, ang iba ay hindi nila alam to mga kadonatics. They are too busy to know about this. Kaya yung paninira nila, effective pa rin mga kadonatics para sa atin. Effective. Kaya nga dapat silang by any means necessary. Dapat matigil itong mga paninira ng mga demonyo ito. At eto, pahayag ni Gwen Guanzon mga kadonatics. Rowena Guanzon. Nako, patukol kay Romualdez. Panoorin natin. Maiksi lang tong video na ito mga kadonatics. Ayan. Talaga bang ipakukulong ni BBM at ni Remulla si Martin? Palagay ko. Okay. Ano pala Yung senaryo ko lang Senaryo ko lang, akin lang to. Na magkainitan na, nalaman na ni Martin Romualdez na talagang gagawin siyang scapegoat o sangkalan. Para Sangkalan. tumahimik na lang itong mga rally na ito, ibigay na ang malaking isda and that big fish is Martin Romualdez. Siguro sinabi ni Martin Romualdez sa kay Ombudsman at kay BBM na if I'm going down, I'm taking you with me. Yan. Nagbanta siya. Kagaya ng pagbabanta niya ngayon. Kaya lalong nainis sa kanya si Remulla at si BBM, tinuluyan siya. After all, when he is in jail, he can talk all he likes, but he's gonna grow old in jail. Yun ang sinasabi natin na hindi naman totoo na gusto talaga ni BBM na bumalik si Saldico. In fact, it is not an extradition because we don't have an extradition treaty with Check. Prague. It is not also an Interpol network because this is obviously a deportation. I-deport si Saldico.
Hindi yun inasahan ni BBM at ang kanyang gang na i-deport si Zaldico at pababalikin dito. At pag bumalik dito si Zaldico, Patay. palagay nyo kaya, anong sasabihin ni Zaldico? Of course. Sasabihin ni Si Zaldico Marcos. uli yung mga sinabi niya na noon na inutos sa kanya yan ni Martin. At dinagdagan pa ng 100 billion ang insertion ni BBM dahil inutos din ni BBM sa kanya at ni Secretary Amina Pangandaman. At nang kanyang tinanong si Speaker Martin kung ito ba ay totoo, dahil nag-worry na si Zaldico na masyado ng malaki, 100 billion, bubukol na. Sinabi ni Martin sa kanya, what the President wants, the President gets. Now, will Grabe. President BBM get what he wants? Is he going to succeed in making Martin Romualdez his first cousin and his trusted lieutenant in his dynasty to go to jail? Will he let him go to jail? And what will be the next steps of Martin Romualdez? If I were to advise Martin Romualdez, I'd say, tell the truth. Save yourself from the wrath of the people. At dapat mag-collaborate na kayo ni Zaldico para i-delete itong si Marcos Jr. Well, anyway, mga kadinatics, comment down below at babasahin natin yan. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.